O kaya ngayon yung sinasabi ni Banat Bay na sinasabi lang ng INC na ito ay hindi siya solely pagprotekta kay BP Sara. Oo, ito ay panawagan para itigil yung para sa unity and itigil yung impeachment. So, tanga na lang kayo kung maniniwala kayo doon sa argumento na yon. Kasi sabi nga ni Banat Bay, kung talagang walang political bias itong itong peace rally na to, sana hindi nagsalita si Marcoleta at nagsalita against the administration and against the mga kawatan sa Congress. So whether paniwalain dahil ganun kagalibol at bobo itong mga followers ni Bongbong Marcos whether kahit as much as they want to believe na ito ay hindi pro Duterte rally, kabahan na kayo. Kabahan na kayo. Sigurado ako si BBM ngayon. Tangin na yan, baka wala nang malay yan. Sa sobrang kaba. Diyos mio. So pakinggan naman natin sasabihin ni Doc Lorraine Badoy. Kaugnay nito, sinabi rin ni Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, na kaya nangyari ang lahat ng ito, yun ay dahil sa pagsasawalang bahala ni BBM sa mga problema ng bansa na dapat solusyonan. Kasi ano bang natutunan natin dito kay Bongbong Marcos, hindi siya nakikinig sa Pilipino. Ang tawag niya sa atin, noise. Yung legitimate na hinaing natin, no? Yung sa katiwalian, yung sa PhilHealth, lahat yan. Massive na corruption na nakikita natin. Sa education, the most corrupt budget in the country. Ano bang sinabi niya? Noise. Noise lang yan. So hindi siya nakikinig. Napakaganda nung sinabi ni Doc Lorraine Badoy kasi sabi nga niya, the Philippines is doing fine. Yes, there are some noise. So noise talaga ang tawag niya. Tingnan natin kung noise pa ba ang tingin niya dito. Kung noise pa rin ang tingin mo dito, Bongbong, delikado ka. Itigil mo na yan kung ano man niyang iniinom mo. Kung ano man niyang sinisinghot mo, itigil mo na yan. Oo, dahil nako, magugulat ka na lang. Sabi ko nga sa inyo, marami nagsasabi rito, bakit hindi dumiretso sa Malacanang? Hindi kasi siya nga ganun. Tinatry pa nga natin na kausapin itong mga putang inanto na ayusin nila yung trabaho nila. Dinadaan pa natin sa diplomasya. Pag talagang hindi na natin madaan sa diplomasya, dadaanin na natin to sa kwentong paspasan. Doon na natin malalaman kung ano na yung mga susunod na pagkilos. But for now, let's leave it as is. Tingnan natin if magbabago sila. Which is, may pagbabago. Nawala na yung isa sa mga pinaka-powerful. Si Inday Sara nagsabi nito, ha? Napaka-powerful daw niya ni Zaldico. Tinanggal na siya sa posisyon. Tinanggal na si Zaldico sa posisyon. So, ibig sabihin, he's now just a normal party list representative. So he's just a normal party list representative now. So, napakalaking napakalaking pagbabago nun. Kasi nga, aalamin natin sino yung susunod na papalit dyan sa posisyon na yan na napakamakapangyarihan kasi Committee on Appropriations. Eto ngayon. Kung talagang sinakripisyo nila, yan si Zaldico, sinakripisyo nila, putya, hindi papayag yan. Being isa sa pinakamakapangyarihan sa Congress, hindi yan papayag na ganyan. Hindi yan papayag na ganyan. Meron pang ang balita, sabi nga ni Banat meron daw nagchismis sa kanya dun. Na nagkaroon daw ng takbuhan na naganap. So imagine, kung nagkaroon ng 1, 2, 3 na naganap. Sigurado ako magigipitan, magsisingilan niya. Putya, nasan na? Nangako kayo 777 Asa na? Ba't hindi nyo binibigay? Ba't kulang yung bigay nyo? Hindi na 7, 222 na lang. Usapan natin 777 na. Ang dami ko pang sama sa inyo, nasira pa.
Nasira pa yung pangalan ng pamilya namin, kakasama ko sa inyo. Tapos mukhang nagkatakbuhan kung nagka 1, 2, 3han, pucha, magulo to. Mag-e-election, alam natin kailangan ng pera ng mga yan eh. Alam natin na kailangan ng pera ng mga yan. So syempre, yung mga mukhang pera, saan mag-away-away yan? Sa pera. So yun mga bossing. Sigurado ako na akala natin walang epekto ito. Malaki ang epekto nito. At mag-iisip yung mga magpupush ng impeachment. Kung sino ang mag-push ng impeachment sa mga taga-kongreso, sigurado ako hindi susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng bayan, barangay sa buong Pilipinas, may Iglesia ni Cristo na na kapilya yan. So imagine kung ako si congressman ganito ng ganitong distrito. Ako ang nag-endorso niyan. Pucha, patay ako. Sigurado ko, sinuway ko yung panalangin o panawagan ng Iglesia ni Cristo. So sa distrito ko, hindi na ako susuportahan ng INC. Paano kung sa distrito ko ang boto ng INC halos kalahati? O diyari ka na. Kaya sigurado magbabago at magbabago. Merong chilling effect itong nangyari na ito sa administration because again, kailangan nilang ligawan ng husto ang INC para maging kakampi nila ulit. Now, ano ba ang demand ng INC? Ayusin nyo ang bayang Pilipinas, itigil yung pansariling interes, itigil yung pangungurakot, itigil yung politika. Yun po yung demand nila para maging okay sila ulit. Tawagan niya sa mga Pilipino. Ayun, tumatayo ang INC, no? Na tumatayo ang Iglesia ni Cristo, napakaganda ng tayo nila. Ganito magmahal sa bayan. Yan ang nakikita ko na sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Sabayan natin sila. Turuan din natin ng leksyon itong mga abusado at arogante sa gobyerno na hindi sila ang may-ari ng Pilipinas. Na tayo, demokrasya, atin yan. Naniniwala naman si Cathy Binag na magiging matagumpay ang nabanggit ni Israeli. Like what I said, yun nga yung sinasabi ko sa'yo na kapag ang isang gawain, may Panginoon, naka-center, yung God-centered siya, mangyayari yung mga dapat nating hangarin. Kasi even though merong divisiveness, is pag sinenter mo yung buhay mo, yung plano. Ganda ng relo ni Cathy Binag. Tangina, naka-yacht master si Cathy Binag na Rolex, tuton, hayop na yan. Oh, si Cathy Binay. Dito si Cathy Binay ha. Putang ina, maputi ito eh. O si Cathy Binag ito. Mo, yung hangarin mo, nang may guidance ng Panginoon, kung ano man yung plano mo, hindi ka mabibigo eh. So yung expectation ko is magiging successful yung rally na to. Diba? Naging successful at magiging successful yung rally na to. Napakagaling. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan.